Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I am alone, oh, and when I am alone, when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone! Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, samahan po ninyo ako sa talata po na atin pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Ito po ay matatagpuan in the book of Matthew chapter 19 verse 26. At kung meron po kayong mga banal na kasulatan, samahan niyo po ako sa pagbabasa nito. Ganito po ang sinasabi. Matthew 19:26, Jesus looked at them and said, "With man this is impossible, but with God all things are possible." Amen po ba mga kapatid? So napakaganda pong simulan natin ang pag-aaral na ito sa umaga at simulan natin ang araw sa paniniwala na yung mga bagay na imposible sa tao ay sa Diyos ay posible. Lagi ko pong naririnig yung kasabihan ng mga matatanda o kahit hindi matatanda, yung kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ewan ko po kung ito po ay familiar sa inyo, pero madalas ko po itong naririnig at lagi po nilang kino-quote ang kasabihang ito as if it is something that can be found in the scripture. Isang kataga na lagi pong sinasabing, sabi ng Diyos, nasa kanyang awa, nasa tao ang gawa. At para bang ito ay literal na nanggaling sa kasulatan na ang Biblia na sinasabi ng Diyos. Pero basically ay wala po ito sa Bible at hindi po ito nakasulat sa Biblia. Ito po ay nakasanayan na lang nating kasabihan para i-encourage ang mga tao na magtrabaho, para i-encourage ang mga tao na kumilos, para i-encourage ang mga tao na patuloy na tanggapin yung responsibilidad ng paggawa. At hinahamon na kung hindi ka kikilos, hindi ka gagawa, ay hindi ka kakaawaan ng Diyos. At hindi gagawa ang Diyos kung hindi ka gagawa. Mga kapatid, ito po ay labag sa pagkakakilala ko sa Diyos. Kasi po, opo, nasa Diyos ang awa,
at nasa Diyos din ang gawa. Naniniwala po ba kayo ron? Ako po naniniwala na kapag ginusto ng Diyos, nobody can stop that. Kapag pinahintulutan ng Diyos, nobody can stop that. And anything that is impossible in the eyes and in the thought of men, that is possible with God. Nobody can stop that. Kahit hindi ka kumilos. Alam niyo po ba yun? Kahit hindi ka kumilos, kung gusto ng Diyos, mangyayari ito. Pero gusto ko lang pong sakyan yung katotohanan na ang Diyos naman ay talaga namang nagbibigay ng responsibilidad. Amen po ba doon? Ang Diyos, binigyan tayo ng buhay, and God gave us the responsibility to take care of this life. Amen? At ang Diyos galit saan? Sa mga taong tamad. Ang sabi ng Diyos sa Biblia, huwag pakainin ng hindi nagtatrabaho. Huwag pakainin ng tamad. So, ibig sabihin, hindi naman po nagkokontrahan ang mga salita ng Diyos. Kapag nagbigay siya ng responsibilidad, kasama ang pagtanggap nito at ang pagtupad nito. In fact, ang Diyos, kumikilos din siya sa pamamagitan ng mga kamay ng kanyang mga taong tinatawag. Gaya nga ng sinabi ko kanina, kung gusto naman ng Diyos, ayaw sumamba ng tao, anong sabi ng Diyos sa Biblia? Kung ayaw niyong magpuri, ang bato ang magpupuri. Can you imagine? Kung yung tao na ginawa niya na may responsibilidad na purihin siya, sambahin siya, at ayaw namang kumilos, ayaw magpuri sa kanya, anong gagawin ng Diyos? Yung bato na lang ang hahayaan niya magpuri. Ano pong ibig sabihin? Even the stones that has no life, if God will, kaya po ng Diyos na gumalaw ang bato para magpuri sa kanya. Nakuha niyo po? So sa Diyos, walang imposible. Even the very nature that God created can worship Him. Can do whatever He want. Kasi siya ang Diyos. So meron pa akong isa yung katagang tulungan mo ang sarili mo at tutulungan ka ng Diyos. Yung kaya sa English ay God helps those who help themselves. Isa pa rin po ito sa halos kaparehas nung binanggit ko kaninang kasabihan na hindi rin natin ito matatagpuan sa banal na kasulatan. At ako po, per se, ay hindi naniniwala sa kasabihang ito. Sabi po kasi dyan, God helps those who help themselves. Sa Tagalog, tinutulungan ng Diyos yung tinutulungan ang kanyang sarili. O tulungan mo ang iyong sarili at tutulungan ka ng Diyos. Bakit mo pa kailangan ang tulong ng Diyos kung kailangan mo naman o kaya mo naman pala sa iyong sarili? Well, basically mga kapatid, ito tandaan ninyo, may mga bagay sa buhay natin beyond our limitations. At itong mga bagay na ito ay sagot ng Diyos. Nakuha niyo po? So, kahit na lagi itong mga bukang bibig ng mga tao at lagi na nating naririnig, minsan doon nga sa mga may edad na nakala natin ay full of wisdom, hindi naman po ito makatotohanan at kung pag-aaralan natin, hindi po ito natatagpuan ang mga prinsipyong ito sa banal na kasulatan. O kung may mga kahawig man, hindi talaga ganon ang pakahulugan. In the Bible, were to contain a statement along those lines, it would probably something like this. Kung hahanapin natin to sa Biblia, maaring kabaliktaran. Because according to what I commonly see o saw in the scriptures, hindi po yung aspeto ng God helps those who help themselves. Most of the time, ang aking nakikita, God helps those who cannot help themselves. Or God helps the helpless. That is what I always read on the scripture. Hindi po yung God helps those who help themselves. Yung self-sustaining, yung self-sufficiency, bahala ka. No? Kaya mo nang gawin pala yan, bahala ka. It is just like a physical father, a biological father. Tayo, nakikita mo na, nagagawa na ng anak mo nagagawa na niya, okay na siya, kaya na niya. Pakikialaman mo pa ba? No? Kaya yung self-sufficiency, delikado yon. Yung paniniwala na you can do everything on your own, delikado yon. Kasi nga, may tendency na hayaan ka na maging ang Diyos sa mga bagay na ginagawa mo. Kaya nga, napakahalaga po na sinasabi ng Diyos na we need to always rely on Him.
to cast all our burdens on Him, to seek first His righteousness and His will. Yung lagi tayong umasa kasi may mga bagay naman talaga na hindi natin kayang gawin sa ating mga sarili. Kaya mas pinaniniwalaan ko po ito kahit hindi nakasulat sa Bible, yung katagang God helps those who cannot help themselves. In fact, if I will be citing some example, napakarami po eh. But let us dwell on the book, on the study that I want you to meditate upon this morning. Ito po yung aklat ng Juan chapter 5. Samahan niyo po ako at babasahin po natin ito. Ito po yung kasaysayan ng isang tao na nasa isang napakabigat na sitwasyon. At kung mabigat yung problema mo ngayon, nasa mabigat kang kalagayan, maybe you are sick, you are in desperate situation, bear with me, makinig ka. Kasi ganito yung lalaking ating pag-uusapan ngayon. Hindi lang po siya naandun sa kalagayang iyon na mabigat, hindi lang dahil hindi niya kayang tulungan ng kanyang sarili, wala pa siya ni isang gustong tumulong sa kanya. Alam niyo mga kapatid, minsan kahit hindi mo kaya pero merong mga taong tumutulong sa iyo, nakakagaang, hindi po ba? Yung realization na yeah, I am not capable of doing these things, but somebody are helping me to cope and somebody are helping me to do those things, nakakagaang sa buhay mo. Pero itong lalaking ito, double jeopardy, hindi na niya kaya yung mga bagay na kanyang kalagayan, wala pang gustong tumulong sa kanya. At sa anumang paraan na kanyang ginagawang paghingi ng tulong, nobody is available to help him. Ayon to sa kanyang bibig. Basahin po natin ang talata para lubusan nating maintindihan. John chapter 5 verses 1 hanggang 13. Medyo mahaba-haba. Pakinggan niyo po ang kwento. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat, and walk." At once the man was cured. He picked up his mat and walked. The day on which this took place was a Sabbath. So the Jewish leaders said to the man who had been healed, "It is the Sabbath. The law forbids you to carry your mat." But he replied, "The man who made me well said to me, 'Pick up your mat and walk.'" So they asked him, "Who is the fellow who told you to pick it up and walk?" The man who was healed had no idea who it was, for Jesus had slipped away into the crowd that was there. Ayan, so ito po yung kwento. Alam niyo po, bigyan ko kayo ng konting background. Ito pong pool na ito sa Bethesda ay pinaniwalaan ng maraming mga tao no, na minsan may anghel na bumababa at kinakalawkaw yung tubig na nandun sa pool. Ngayon, yung mga paralisado, yung mga bulag, yung mga lumpo, ay kailangan mag-unahan. Kung sino yung mauna na makarating doon sa pool, siya ang gagaling. Kaya ito po yung paniniwala. Hindi ko po alam kung ito po yung makatotohanan o kung ito po yung tinatawag na urban legend ng mga panahon na yon. At kaya po ito'y dagsaan ng maraming may mga sakit. At ito pong lalaking ito, isa po siya for 38 years na siya ay disabled. Nakahiga po siya doon. Sa pag-asa na isang araw kapag kinalawkaw na ng anghel, yung tubig doon sa pool of Bethesda, ay makakatakbo siya. Ang tanong, paano niya gagawin yon? Ay lumpo siya. Ang sabi niya, 38 years na siyang nagganon. Wala naman ikang
I have no one to help me into the pool when the water is stirred. So while I am trying to get in, someone else goes ahead of me. Kapag pinipilit ko naman gumapang at makarating na doon, nauunahan naman ako ng iba. Kaya wala akong pag-asa. Yan ang sabi niya. So, isang araw, si Jesus ay dumating and Jesus, by his encounter to this man, changed his life forever. Binago ng Panginoong Hesukristo ang buhay ng lalaking ito. This woman was among a large number of sick or disabled people who would lie next to the pool called Bethesda sa Jerusalem. So, ngayon po, tingnan natin at pag-aralan natin yung naging conversation ni Jesus sa lalaking ito. So, sa kanyang pakikipagtagpo sa lalaking ito, isang tanong ang ibinigay ng Panginoon. Ito po'y matatagpuan natin sa verse 6. Ang tanong ng Panginoon sa lalaking ito, do you want to be made well? Do you want to be healed? Alam niyo mga kapatid, kung kayo po ang tatanungin, hindi po ba tila mali naman yata ang tanong ng Panginoon? Hindi ba obvious naman na kaya ako naandun, nag-aabang ako ng kalawkaw ng tubig para ako ay gumaling? So, bakit pa itinanong ng Panginoon kung gusto mo bang gumaling? Sa buong buhay niya, marahil araw-araw umaasa siya na isang araw ay dadaanan siya ng himala ng anghel, na mababago ang kanyang kalagayan. Siguro iniisip na lalaking ito, kung meron lang talaga makapagpapagaling sa akin, mababago ang kalagayan ko sa buhay. Pero bakit? Kaya, ito ang naitanong ng Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, hindi po nagkamali si Jesus sa tanong na ito. The answer may not be as obvious as you think, pero ang realidad, merong mga tao, mga kapatid, na ayaw nang mabago ang kalagayan nila sa buhay. Meron pong mga tao na nasanay na sa araw-araw na takbo ng kanilang buhay. Kahit na anong hirap ng sitwasyon, naranasan nila to cope. Marami po mga kapatid ang komportable na sa lagay ng kanilang buhay na ayaw na nilang mabago ito. Kaya si Jesus essentially was asking this man, do you want to change your life? Are you content with the state you are in right now? Do you really want to change? Do you want to get healed? Kaya mga kapatid, dito in essence ay probing question not for Jesus to determine the fate of this person. Kung hindi para itong lalaking ito ay magkaroon ng realization, bakit nga ba ako naandito? Ano nga ba ang layunin ko? Ba't ako naandito? Gusto ko bang mabago ang kalagayan ko? At kung gusto kong mabago ang kalagayan ko, kailangan kong manampalataya na kaya kong mabago ang kalagayan ito. And the man responded in verse 7, he was saying, I do want to change my situation, but no one will help me. At ito po ang realidad. Minsan, may mga tao po na gustong magbago, pero sa kanyang sarili, hindi niya magawa. At ito ang realidad. Sa buhay po natin, may mga bagay na gusto tayong baguhin, pero hindi natin mabago. May mga bagay na gusto nating tanggalin, pero hindi natin matanggal. Mga bisyong umaalipin na gusto natin lumaya, hindi tayo makalaya-laya. Mga affair na gusto nating iwasan, pero hindi tayo makaiwas. Addiction na matagal na nating kinakalaban, pero hindi natin mapagtagumpayan. Mga alalahanin na gusto nating wag nang maghari sa ating mga isipan, pero laging nagtatagumpay. Mga pagkatakot na wala namang maitutulong, hindi makakatulong sa buhay natin, pero hindi natin mapagtagumpayan. Yes, the man said, I want to change my situation if only someone will help me. But right now, no one will help me. Then Jesus then told the man, he asked the man 3 things. Mga kapatid, magandang pag-aralan po ito. 3 bagay ang ginawa, iniutos ng Panginoon sa lalaking ito. First,
Jesus asked him to do the impossible. Can you imagine? Sorry po. Ang hirap na nga ng sitwasyon mo. Ang hirap na ng kalagayan mo. Wala kang kakayahan na kumilos at magtagumpay sa mga problema mo. Hihilingan ka pa ng isang bagay na imposible. Ano kaya maging reaction mo? So ano ba yung request ni Jesus? Jesus asked him to do the impossible. Sa verse 8, ano po ang sabi ng Panginoon? He asked this man to do what he had not been able to do for 38 years. Yung bagay na hindi niya magawa sa loob ng 38 taon, yun mismo ang ipinagawa sa kanya ng Panginoon. Yes, that was impossible. Yes, that was impossible for men. Sabi ng Panginoon, rise, take up your bed, and walk. This was impossible. Isang bagay na marahil noon pa man ay pinipilit ng gawin ng lalaking ito. So kung ano pong edad ng lalaking ito hindi po binanggit, pero 38 years na yung kanyang kalagayan, marahil it was an inborn disease. Maybe it was an inborn kind of sickness. At marahil 38 years na tong lalaking ito. At marahil simula pagkabata, sinusubukan na niyang tumayo, sinusubukan na niyang lumakad. Pero hindi ko po alam kung ito po totoo. The fact na siya'y nagnanasa na makalakad, marahil sa isang banda ay dati siyang nakakalakad. Marahil natikman niya yung makalakad tapos bigla na lang siyang nalumpo. Hindi po binabanggit kasi rito eh. There are two possibilities. Maaaring ipinanganak siyang lumpo o maaaring dati siyang nakakalakad tapos siya'y nalumpo. Kung ano man po ang totoo sa dalawang iyon, yung kalagayan niya ngayon ay imposible. Isang bagay na marahil noon pa man, pinipilit niyang gawin pero hindi niya magawa. Ang tangi lang po niyang pwedeng gawin sa mga bagay na ito ay ang humingi ng tulong sa Diyos at ang Diyos na talaga ang magpagaling sa kanya. In fact, may paniniwala po ang lalaking ito na yung anghel, kapag araw na nga ng pagkalawkaw doon sa tubig sa Pool of Bethesda, ay maaari siyang mapagaling kung makakarating lang siya doon. Pero ang problema, kung makakarating din siya roon sa pamamagitan ng paglakad, hindi na niya kailangan yon kasi nakakalakad na siya. And the only problem with him is his being lame. So, sa pagkakataong ito, maybe you or some of you who are listening to me right now, maybe you have tried to bring about something in your life. Maybe you have tried to bring about personal transformation in your life, but nothing has worked. Maybe you have tried to solve your problem. Maybe you have tried everything you can to overcome yung mga pagkaalipin natin sa mga bisyo, mga bagay na nagpapahirap sa atin, mga tagong kasalanan na alam naman natin na hindi natin kayang itago panghabang panahon. Yung mga thought life natin, yung mga isipan nating sikreto sa iba. Gusto nating paglabanan, yung addiction sa pornography, yung mga lihim na katago sa ating mga closet. Gusto nating pagtagumpayan pero matagal na nating ginagawa, hindi tayo magtagumpay. Mga kapatid, that thing that seems impossible with you and impossible with men are all possible with God. God can do what you have been unable to do yourself. Babalik po tayo sa katotohanan na God can help those who cannot help themselves. Amen? Ang tanging pwedeng maging tugon lang natin sa ating sarili ay ang manampalataya na kaya ito ng Diyos. And we need to have the willingness to take the first step, the lift of faith, and being obedient to what God wants us to do. Amen po ba mga kapatid?
Sabi ng Panginoon, no, Jesus asked him, "Rise, take up your bed and walk." That was an impossible task. But that was the first instruction that Jesus wanted him to do. Second, Jesus asked him to take up his bed and walk. Sabi po dyan, ang unang sinabi ng Panginoon sa verse 8, rise up. That is the first. Second, take your bed. No? He didn't tell him to leave his bed, kundi ang gusto ng Panginoon ay dalahin yung kanyang bed. He didn't tell him to leave his bed there by trying for a while, and if it didn't work, then go back to his bed again. Hindi po ito sinabi ng Panginoon para, sige, tumayo ka muna. Ngayon, kung hindi umubra, edi bumalik ka dyan. Pero ang sinabi ng Panginoon, no, you rise and you take your situations with you because you're not going to go back to that place again. Hindi ka na babalik sa banig na yan. You're going to bring that bed with you. And the place where you once before is no longer a place for you to stay. Hindi na to babalikan. The implication was you are not coming back here anymore. This life is over. I have transformed you. Ang transformation ay nag-uutos na wala nang balikan sa dating buhay. And that is the implication of taking your bed. Kapatid, tinanong ka ng Panginoon, do you want transformation? Do you want to be healed? If you answer yes to that, then the next thing is you rise to the occasion, rise to your situation, and then carry your mat. Carry your bed with you. Ibig sabihin, wala nang balikan. Lumayo ka sa teritoryo ng kaaway. Lumayo ka sa pagkalumpo. Lumayo ka sa pagkatukso. Lumayo ka sa pagkaalipin. Lumaya ka na dyan. At pangatlo, sabi ng Panginoon, Jesus expected him to continue. Take up your bed and walk. Jesus didn't tell this man to take a step or two and back. Instead, he told him to walk. Don't expect to be carried no more. Do not expect to be carried by anybody. He was saying, get up on your feet, and now is the time for you to walk. Why is this very important? Because there are people who will say, Lord, sinubukan ko naman pero mahina talaga ako Nagtagumpay ako saglit, pero natukso na naman ako Alam niyo po mga kapatid kung bakit pabalik-balik lang tayo sa mga bisyo? Ang katotohanan po, pinagpapanalo natin ang kahinaan. Nagtagumpay ka na ng ilang linggo. Tapos eto na naman yung atake ng pagkatukso, bibigay ka na naman. Sa tuwing bibigay ka, babalik ka sa pagkaalipin. Alam niyo po mga kapatid, nanigarilyo rin ako nung araw. Naikwento ko naman sa inyo ito na po. Alam niyo po, ayoko talaga ng usok. Ayaw ko niyang usok. Nung ako po'y binata at nagbabarkada, hindi po ako naninigarilyo noon. Alam niyo po kung bakit ako naninigarilyo? There was a time na nagbibinatilyo na po ako noon At ako po ay tumulong sa magulang ko sa pagtatanim nung araw po. Kasama po yung aking kapatid na si Lando. Nagtanim kami ng sibuyas. At ewan ko naman, yung mga marunong magtanim ng sibuyas, mga taga Ilocos, alam nila na ang sibuyas di naman dinidilig dapat yan Yan po pala pinapatubigan. Ewan ko naman, nag-eksperimento po itong aking tatay at yung aking tiyuhin na nun lang po nagsibuyas kasi hindi naman po pang Cavite ang sibuyas Yan pong sibuyas sa north talaga yan, sa Ilocos, ganon, sa parting norte. Pero itong mga Caviteño gusto makigaya po sa norte ng pagtatanim ng sibuyas. Sumubok, hindi naman alam ang technology. Sipin nyo yung ubod ng laking linang na pinagtaniman ng sibuyas, araw-araw dinidilig namin.
Pala naman, pwedeng patubigan dahil ang sibuyas naman po ay matibay sa tubig. Ano po? So, inakwento ko lang. No? Wala no, tapos na yun eh. Pero mga kapatid, gaano karaming tubig yung araw-araw pinapasa namin at dinidilig namin magkapatid. Kaya minsan, pag medyo tinanghali ka ng bangon para diligin, halos magtatanghalian na hindi ka pa tapos magdilig. Ganun po katindi mga kapatid. Kaya gigising ka ng maaga, alam nyo, sa umaga, malamig ang panahon, merong niknik. Ewan ko, alam nyo ba yung niknik? Yung lamok ng kalabaw? Nakaw, napakakati nun mga kapatid. Ang liliit nun. Pag dumapo yun sa katawan mo at kinagat ka, wala na. Talaga namang napakakati. Ang dami nun, no? Ang dami. So, ang ginagawa po ron, kaya yung mostly, mga matatanda, yung mga magsasaka, naninigarilyo yan. Hindi naman para, para hititin ang hititin. Pero na-addict na nga po kasi ang nicotine ay very addictive. Nung una po, hitit buga. Hitit buga, buga. Binubuga sa lamok para upa-upa mo yun habang nagdidilig. Hanggang sa na-addict na po kami magkapatid. Ang hirap, mga kapatid. Kahit ano po sigarilyo, wala kami pinipili. Basta merong tabako. Yung pong Union, no? Tatandaan ko, namin sigarilyo magkapatid, Union eh. Yung Union na walang filter, no? Imagine niyo, yung sigarilyo na matanda. Sinisigarilyo namin yun dahil gusto lang namin itaboy yung niknik, yung lamok na makate. Hindi lamok yung sa kalabaw na nalipad na nangangagat. Hindi po lamok yun, niknik ang tawag sa amin sa Cavite noon eh. Well, to make the long story short, hanggang sa yun naging Marlboro, naging Champion Blue, no? Pag medyo umaase-asenso ng konti, Champion Blue na, hanggang sa naging addictive po ito. Gustong-gusto kong tigilan pero hindi ko mapagtagumpayan. Ngayon, ano po nangyari sa akin? Tumigil. Sa biyaya ng Diyos, sa tulong ng Diyos, na pagtagumpayan ko ito. Nung napagtagumpayan ko po ito, there was a time na kailangan ko po na nagpunta ako ng Korea para mag-abroad, para baguhin yung kalagayan ng buhay. Bibilisan lang natin ang kwento. Pagdating doon, naku po, dumating po ako sa bansa na napakalamig, nagyiyelo. Nakita ko po itong mga Koreano, nagsisipani-garilyuhan. No, sabi ko, hindi na, ayoko nang tumikim yan. Dahil pag tumikim ako niyan, alam kong napakahirap niyang pagtagumpayan. Pero alam niyo po, isa lang yung kwarto naming mga Filipino, at doon sa kwarto na yon lahat naninigarilyo. Kahit hindi ako manigarilyo, yung second hand smoke nasisinghot at nasisinghot ko. Yung kwarto namin, amoy beha, amoy lahat, no? Kalaunan, kasama na rin nila ako na naninigarilyo. Pagbalik ko ng Pilipinas, naninigarilyo ako. Hindi alam ng mga magulang ko, hindi alam ng mga kapatid ko na I go back again to smoking. Tinatago ko po ito sa kanila. Kalaunan, hindi ko na maitago, nilantad ko na. Pero kalaunan mga kapatid, alam kong hindi ito kalugod-lugod sa Diyos, hindi po ito matuwid na aking ginagawa. Sinuko ko uli sa Panginoon, and I never tried taking a sip or never tried again puffing cigarette. No. Matagal na po mga kapatid, napakatagal na. At awa ng Diyos, ito po ay napagtagumpayan. So, ang punto ko po rito, may mga tao na nangangatuwiran, sinubukan ko naman. Pero hindi ko talaga kaya. Mahina talaga ako. Ang tanong ay, did you follow through with your commitment? Tandaan po ninyo, Christianity is not something you try on for size. If it works, then it's fine with me. And if it doesn't work, maybe Christianity is not for me. Mga kapatid, ang totoong nakipagkaisa kay Kristo, siya ay magiging bagong nilalang. Na po? Ang sinumang nakipagkaisa kay Kristo ay siya ay isang bagong nilalang. So, do you want to see a transformation in your life? Maybe you have tried to overcome a particular addiction, a habits na alam mong masama, or a problems that have failed you, but this isn't about you trying. It isn't about you trying to overcome it. This is about God giving you the strength to do it. Alam po natin ang katotohanan, ang imposible sa tao, posible po yan sa Diyos.
Lagi ko pong naririnig ang katotohanan ito. Magagawa lang natin ang lahat ng bagay dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. At ito po ang biblical. Amen? Jesus said in Matthew 19:26, with God, all things are possible. The same Jesus who reached out and touched this man will touch you as well. The same Jesus who made this man whole again can make you whole. The same Jesus who claimed to be equal with God, who died on the cross for the sins of you and me, rose again from the dead. He is alive and still changing lives. Kung sa araw na ito, mga kapatid, nasa sitwasyon kayo na tila kawalang pag-asa, at ang isipan natin at ang ating lakas ay sumuko na sa mga problemang ating kinakaharap, tandaan natin, may pag-asa. Ang Diyos, ang Panginoon, sa Kanya ay walang imposible. Kahit sa pakiramdam mo, wala na itong pag-asa, pakiramdam mo lang yan. Ang realidad, kay Jesus ay may pag-asa. Try Jesus. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, sa inyong pakikinig. Tayo po'y saglit na tumungo, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat sa patuloy mong pagpapala. Maraming salamat sa mga pagkilos na ginagawa mo sa buhay ng aking mga kapatid. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagpapaalala na minsan maging ang pinaka mahusay naming kakayahan, pinaka mahusay naming isipan ay kapos para unawain at amin pong tanggapin ang mga pangyayari sa aming buhay. Tulungan mo kami, Ama, na parating magtiwala sa pwede mong gawin sa aming buhay. Ikaw po ang solusyon sa mga bagay na amin pong pinagdadaanan. Sa oras pong ito, dalangin ko po sa iyo ang mga may karamdaman, si Ate Esther Bautista, si kapatid na Debbie Bernabe, si Kuya Danny Paredes, si Tito M.A. at si Tita Tessie Paredes Chu, ang kalakasan pong patuloy kay Kakang Lole Atanasio, kay Tatay David Marasigan, kay Kuya Bobby Marasigan, kay Nanay Elong Santarin, kay Nanay Engay Hinido, kay Nanay Honor Santarin, kay Nanay Tateng Sarial, kay Nanay Anchang, at kay Tatay Bitoy, kay Kuya Gaying at kay Kuya Ikoy, kay Kuya Ban at kay Ate Delia Magkawas. Patuloy mo po silang pagpalain. Ang sambahayan po ni Nanay Hema de Castro, ang Ate Elvie Paredes, si Kuya Pedoy de Castro, si Ate Lita Cadabedo. Pagpalain mo po sila, Panginoon, si Kuya Dol at si Kuya Pedoy, ang kanyang sambahayan. Dalahin ko rin sa iyo, Panginoon, si Ate Mirna at si Kuya Nestor Sinfuente, ang kanilang mga anak, si Ai at si Eric. Patuloy po naming ipinagkakatiwala sa iyo. Si Hazel Pacifico, si Manang Rosie Raka, ang mga anak at apo ni Ate Nene, patuloy mo pong pagpalain, Panginoon, ang buong sambahayan ng mga Enriquez. Patuloy mo po silang kalingain ng iyong pag-ibig at ng iyong pagmamahal. Ganon din po ang kapatid na Bernadette Arellano, tinataas ko po siya sa iyo, Panginoon, at patuloy mo nawa na ipagkaloob ang iyong kagalingan para sa kanya. Dinadalangin ko rin sa iyo ang papers ni kapatid na Tess Castillo para po sa kanyang permanent residency. Maraming pong salamat, Panginoon. Patuloy po na pagpapala mo sa buhay ng aking mga kapatid na dumadaan sa mabibigat na sitwasyon ng buhay. Ang iyo nawang probisyon ang patuloy na maranasan ng bawat isa, na sa lahat ng pagkakataon ay hindi magkulang. Pagparain mo rin, Panginoon, si Mariel Cornejo, yung probisyon sa kanyang negosyo, sa kanyang hanap buhay at sa kanyang personal na buhay. Dinadalangin po namin sa iyo, Panginoon, ang patuloy na pagpapagaling mo rin kay Ate Mayet Rodriguez. Patuloy po namin siyang dinudulog sa iyo. Ganon din po, nagpapasalamat kami
sa patuloy na pagpapagaling mo kay Jonah Adaw at sa kanyang baby sa pagsilang nito. Maraming pong salamat. Ganon din po patuloy na kalakasan kay Tatay Eleno at Nanay Pasing Silya, kay kapatid na Conrado at ni Nita Hinido, kay Tatay Omar at Dadeng Garcia, at patuloy po na pagpalain mo rin si Tatay Nesto, Tatay Nesto Gonzales, na patuloy na makaranas ng iyong kagalingan. Lahat po na nakikinig ngayon sa Tinig ng Pag-asa, ano man ang kanilang mga personal na hiling, kung hindi man ito labag sa iyong kalooban, Lord, ipagkaloob mo po ito sa kanila. Ito po ang aming samo sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning everyone. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Angelina Saria. Purihin po ang Diyos sa inyong buhay. At kay Maan at kay Nef Colina, happy birthday Clara. Happy birthday sa iyo. Pagpalain ka ng Panginoon. Kay Marie Visto, kay Obispo Oscar Paredes na nanonood po sa atin ngayon. Obispo, magandang araw po sa inyo. Kay kapatid na Sinaida Cosenas, magandang araw po sa inyo. Kay kapatid na Maricar Enriquez, pagpalain kayo ng Panginoon. Maricar at si Mariví, Maribeth at si Marjorie. Apat na magkakapatid po yan, anak ni Ate Nene, no? Mga nening pa ho yan nung ako'y nasa Caloocan dati. So purihin po ang Panginoon, at ang magkakapatid na ito kasama po ang buong pamilya ay naglilingkod ng tapat sa Panginoon. Patuloy kayong pagpalain mga kapatid. Kay Ate Miriam, kay Ai Advincula, pagpalain ka ng Panginoon kapatid. Kayo ni Eric dyan sa Amerika. Kapatid na Joy Reyes, magandang araw po sa inyo. Si Jane Taniegra, Jane, pagpalain ka ng Panginoon. Kay Bunso, kay Lily Camyalu, kay Nanay Belen Olaes, magandang araw po. Kapatid na Agi Victa, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Nene Enriquez, Kuya Rodante Kerubin, kapatid na Marites Fernando, Ate Ellen Gonzales at Kuya Monching Gonzales, Ate Mirna Sinfuente, Lay Presa, Lay, alam mo Lay talaga, ikaw, salamat sa Panginoon sa buhay niyo mag-asawa ni Emong. Ayan, pagpalain kayo ng Panginoon. At ganun din kapatid na Olive Andamo, magandang araw po sa inyo. Kay kapatid na Noel Andamo, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Marieta Escupin, Diaconisa Chares Villacrucis, Cogalito. Kay Ate Elizabeth Sanchez, Ate Neneng Sintos, kay Marjorie at kay Daryl Almasar, kay Francia at kay Jetro Advincula, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Weni Domingo, Ate Weni, magandang araw. Kapatid na Dwayne Cruz, magandang araw, pagpalain ka ng Panginoon. Ate Cora Dolor, Kuya Larry Montellano, Ate Leticia Barbosa, magandang araw po sa inyo. Kapatid Ate Marie Cruz, good morning po. Kuya Manix, magandang araw sa inyo. Ganon din po kay kapatid na James Vincent Libertino. Ayan, magandang araw kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Ganon din po kay kapatid na Edwin Villanueva at kapatid na Randy Causaren. Mga kapatid, sa Yorkton, konting tiis pa, at sa kalooban ng Diyos ay atin na pong matutupad yung panalangin natin na ang inyong pastor ay makarating na dito sa Canada. Alam niyo, because of this COVID pandemic, pati yung pastor ng Yorkton ay nadidelay ang pagpunta po dito sa Canada. Ganun pa man, patuloy po nating idalangin. Kung ito po ay kalooban ng Panginoon, wala nang pong pwedeng pumigil dyan. Ganun din po kay Atenelia Ramos. Atenelia, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Viljun Villanueva at kay LC, magandang araw. Viljun, magandang araw. Wala bang fishing? Ganun din po, magandang araw kay Ate Elisa Banasihan, kay Nanay Elong Santarin, kay Agnes Causaren. Magandang araw mga kapatid. Ayan, Kuya M.A. Paredes, Tita Mildred, magandang araw po sa inyo. Meryl Cornejo, magandang araw. Kapatid na June Torok, magandang araw po sa inyo. Diyan po sa Amerika ho yata ito si kapatid na June Torok. Pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. Ganon din po kay kapatid na Justina Aguinaldo,
magandang araw po sa inyo. Good morning po. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kung ngayon lang po kayo sa channel na ito, ay nagpapasalamat po ako sa inyong pagkapasyal. At ito po ay araw-araw. At kung gusto niyo po itong makita lagi, i-add niyo po sa Facebook ninyo yung Tinig ng Pag-asa group. Meron pong Tinig ng Pag-asa page. At meron din pong Tinig ng Pag-asa YouTube account. Yan. Hindi na po kayo maliligaw. Marami na po kayong pwedeng puntahan kung saan nyo gustong panoorin yan. So, ganun din po kay Ate Feli Bayan. Magandang araw po. Ate Mary Bay Santos. Ate Delia Magkawas. Magandang araw po. Alam nyo, natutuwa ako yung mga tropa ng Lumil, tropa ng Bukal, yung mga simbahan natin, tropa ng Karsadang Bago, Bukandala, yung mga nanonood po, mga taga-Caloocan, taga-Caridad. Ayan, maraming pong salamat sa inyo, sa inyong patuloy na pagsubaybay. Kuya Bana na Ate Delia Magkawas, patuloy po kayong palakasin ng ating Panginoon. Ate Vanji Magnaye, magandang araw. Kapatid na Rowena Corpus, magandang araw po. Ayan, Tita Mayra, at ang mga kapatiran natin sa Aristocrat, good morning sa inyo. Kapatid na Tess Villanueva, kapatid na Emma Olaes Moniz, magandang araw sa inyo mga kapatid. Ate Cora Dolor, Nanay Elong Santarin. Nanay Elong, masakit pa ho. Hindi ko pa ho tinatanong Nanay Elong kung masakit pa yung panga ko. Masakit pa ho mga kapatid. Hindi ho nakuha nung tapal-tapal ng salompas. Hindi ko alam kung anong dahilan nito. Siguro po yung meron akong nakain na matigas. Sumakit yung jaw, yung pong pinakaduktungan ng aking panga. Sabi naman po, ang advice po ng Google, huwag ko po masyadong gamitin, huwag po masyadong magsalita, huwag masyadong kumain. Ano pong gagawin ko? Ito pong trabaho ko talaga, magsalita. Kaya, yan. Mamaya ho, ipapahinga, lalagyan ko uli ng hot compress. Ayan, patuloy po kayong pagpalain. Mikey Presa, magandang araw, at Nanay Carolina Bukiran. So maraming pong salamat mga kapatid. At araw na po ng Wednesday, prayer meeting po mamayang gabi. At doon po sa mga nasa Pilipinas ay patuloy nyo pong panoorin yung mga yung mga pastor na gumagawa ng mga prayer meeting. Nakikita ko po marami naman mga pastor natin dyan sa Pilipinas ang gumagawa nito. Si Pastor Ernie Angustia ng Dasmariñas, yan, gumagawa po siya nito. Kanina nakita ko yung pastor ng Santa Rosa, si ano ba pangalan ng pastor na yon? Basta yung pastor ng Santa Rosa, yung medyo paos, yun papahayag din po siya. Yung pastor ng Malabag, sino pa ba? Pastor Bani Bello ng Medisyon. Yung mga nakikita ko po sa Facebook, panoorin nyo po yun, mahuhusay po yung mga pastor na yan. At natutuwa po ako dahil ginagamit nila yung kanilang mga talento sa pagpapahayag kahit po sa social media. Meron po isa, yung pastor ng Bukal, si Pastor bata pa po kasi itong pastor na ito. So yung pastor ng Bukal sa Silang, yun, mahusay din po yun. Ano nga ba yung pastor ng Bukal? Ayan, sorry, nakalimutan ko. At marami pang iba. Caloocan, pastor ng Caloocan, mahusay din po yun. Caloocan Unida. Pastor pasensya na po kayo. Medyo matagal-tagal na po ako. 9 years. Alam niyo po, this coming January 14 ay eksakto na po ako na 9 years dito sa Canada. Ayun, si Pastor Eli Sabilona. Siya po ang pastor ng Bukal. Ayan, bata yun, pero magaling yun. Mahusay din po yung pastor na yun. So, ayun po mga kapatid. Pastor Raymond Makatumpag, pagkatapos po nito, yung pong Tinig ng Pag-ibig ni Pastor Raymond Makatumpag, panoorin nyo po rin po yun. Araw-araw din po yung kanyang pamamahayag. So, tayo po yung nakikiramay pala sa pagpanaw ng ama ni kapatid na Jen Makatumpag, yung asawa po ni Pastor Raymond, na mayapa po yung kanyang tatay. At tayo po yung nakikiramay, ganun din po sa pamilya Chavez ng Cavite City at sa pagpanaw po ni Kuya Bobby Chavez. Patuloy po na ang kapayapaan nawa ng Diyos ang inyong patuloy na maranasan. So marami pong salamat mga minamahal na mga kapatid. Bukas po muli
Again, ito ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone!